Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At Ann. good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Isang Bara Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Deezer. Match up of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. Pilipinas ang oras, 6:45 ng gabi. Sa dami ng mga manluloko ngayon, dapat may pangdepensa ka, may pambawi ka, dapat may alam ka sa batas. Lahat ng pag-uusapan dito, napapanahon. Batas nga eh. DZRH. Usapang legal. At para mas malinaw ang usapan, kasama mo si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina sa DZRH Radio, TV at online. O, hindi pwedeng dahilan ang wala kang alam sa batas tapos absuelto ka na. Maganda pa ding may alam ka sa mga law of the Philippines, no? Usapang legal. Usapang legal. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 24, 2026. Sa pangalan po ni Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina, samahan niyo po kami hanggang 7:30 ng gabi dito po sa DZRH Usapang Legal. Ako po si Wina Pearl Hesoro. Ako naman po si Josa Cruzat. At ako naman po si Don Carlos Pobre. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Wow! Sabay-sabay! Sabay. Magandang gabi mga partner! Kamusta kayo? Alam nyo ba, nung nakaraan nga, inulan-ulan tayo. Oo. Alam namin, nandun kami. Oo, naranasan nyo rin yung mga pag-ulan. And speaking of mga pag-ulan, marami, tumataas na nga ang bilang natin ng leptospirosis. Yun nga ang binabanggit ng Department of Health. Pero ho, sa mga nakatutok ho sa kanilang radyo, sa mga nakikinig naman sa YouTube at Facebook, kamusta po kayo? Ano ho ba ang inyong dinner ngayong araw ng Lunes? Huwag mo naman kaming gutumin. Alam mo naman, 6:48 na, oh. Oo nga, tapos kakain tayo mamaya pang 7:30. Oo. Pero okay lang yan. Tayo ho'y makikipag-kumustahan lang ngayong araw ng Lunes dahil simula kaninang umaga, medyo mainit-init na ang mga pinag-uusapan. Dito ho sa Usapang Legal. Ngayon pong 6:45 hanggang 7:30 ng gabi,
pag-uusapan naman po natin ay yung mga chilak-chilaks lang. Diba? Oo, tututukan natin dito, partner Rina, ay ito nga katulad ng nabanggit mo, pagtaas ng kaso ng leptospirosis na talaga namang laganap kapag rainy season dito sa Pilipinas. Kaya ang tanong ko dun sa mga kababayan natin, sino sa inyo ang lumusong sa baha nitong mga nakalipas na linggo? Ikaw ba doon? Kumusta? Dahil di ba sa Bulacan, kung di ako nagkakamali. Hindi ka talaga nagkakamali. Kung hindi ako nagkakamali sa Bulacan, maraming binaha. Halos karamihan sa ating mga kababayan ay binaha sa Bulacan. Nagagalit nga mga public official. Wag daw sabing nakalub. Kumbaga nakalubog. Wag daw ganon. Kasi pag binaliktad mo yung Go Bulacan. Oo nga. Nakalubog. Nakalubog. Okay. Nagagalit sila. Nagagalit. Pero baha talaga. Lalo na sa Panginay. Panginay. Kayo doon, di ba, sa ano ka, Balagtas. Oo. Kamusta sa Balagtas doon? Yung sa barangay naman namin, medyo okay naman. May mga putik-putik lang, ganyan. Umaapaw lang yung mga patubig pero hindi sobrang baha kasi sa Panginay grabe hanggang bewang. I mean, siguro ang meaning mo, nagkakaroon ng baha pero nawawala din right after nung ulan. Kumbaga parang pero kasi may mga ilang lugar sa Balagtas na nalubog talaga. Na kahit umaraw na nung Sabado Linggo, nandun pa rin ang baha. Nakita ko yung storya ng kasamahan natin na si Iza. Grabe, maaraw na pero lumulusong pa rin yung sinasakyan ng tricycle sa baha. Grabe doon sa kanila. Mabaha talaga. Yan na. Mamaya-maya pag-uusapan natin ang patungkol sa leptospirosis. Ano nga ba itong tinatawag natin, sinasabi nating leptospirosis? At syempre, kahit paano ay magbibigay tayo ng tips. Yes. Paano ba natin maiiwasan itong leptospirosis? Lalo na ngayon, mga partner, merong bagyo. Meron na namang bagyong pumasok sa ating bansa. Yan na. At bukod ho dyan sa binabanggit natin, syempre ho, bibigyang daan pa rin natin ang mga balitang tinutukan dito sa DZRH. Makikibalita tayo sa labas ng ating himpilan. At syempre, maya-maya lang ho, antabayanan nyo po ang inyong mga cellphone. At bakit? Mamimigay ka? Mamimigay po ang DZRH. Yes. Kasi nga, 1, 2, 3 days na lang Pasko na. Yes. Pero, Oo nga. dito sa atin ay Every day is Christmas. Yes. kailan ba tayo nagsimula ulit nitong kring-kring? I mean, simula ata sa bungad nitong 2026 All year round ata tong kring-kring Yes. panalo promo natin. Hanggang ano na yan. Hanggang sa December. kumakain na kayo ng fruit salad. Yes. Hanggang sa iniinit yun na ho ang spaghetti. Uy, ito pero ang panawagan ko lang yan sa na. ating mga Ano kababayan. yan? Ano panawagan mo? Be honest sa pagsagot Ayan, siguro. Kasi di ba yung ating Google form, available siya sa nakapinned Facebook. sa ating Facebook sa DZRH News. Pero maging honest naman po tayo. Mag-giveaway tayo sa iba. Kasi dito sa atin, sa DZRH, hanggat nakikita natin na sumasagot sila, tawag lang tayo ng tawag. Pero kapag may anomalya na, bakit di ba naman sa kring-kring panalo promo may anomalya? Yan, be honest po tayo kasi alam mo naman tayo, yung iba naniniwala sa bad at good karma, 'di ba? Sabi nga, 'di ba, be honest even if others cannot. Ayun. Even if Do not others do others cannot. what you don't want others do unto you. Yes. So, yan. And even if others will not. Love Nakakatakot it. naman yan. Sabi dito ni Dexter Bello, good PM po sa inyong tatlo. Umaapaw na po ang Ipo Dam. Pero ang tubig namin sa gripo dito sa San Jose del Monte City, Bulacan. Uy. Ano ba yan? Sabi niya. Mainit-init ang issue dyan sa San Jose. Ay, yun lang. Sabi naman ni Ma'am Teresita Atienza, hindi daw siya lumusong sa baha. Nice. Walang baha sa amin at sa bahay lang daw siya. Nagpa-blood test na rin daw siya last Wednesday. Ayun, malapit lang daw ang hospital sa kanila. Very good. Pero syempre hindi naman natin sasabihin na kasi sasabihin ng iba, paano naman po kami makakaiwas sa leptospirosis ay laging nandyan ang baha. Ay di mamaya may sagot tayo. May tips dyan. Maya-maya, sasagutin natin yan. Pero bago natin dakuan yan, atin po munang balikan ng mga balitang ating tinutukan dito sa DZRH. Pumasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Sodella at tinawag na sa local name na Obeta. Ayon ho sa Pag-asa, huling namataan sa layong 1,395 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon ang bagyong Obeta. Taglay po ng typhoon ang pinakamalakas na hangin na 165 kilometers per hour. Pagbugso na aabot sa 205 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
Sa forecast ng Pag-asa, inaasahang mananatili sa katubigang sakop ng Pilipinas ang bagyong Obet at inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. Asahang palalakasin nito ang hanging habagat o southwest monsoon na magpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantala, bantay sarado rin ng Weather Bureau ang Tropical Depression Heinari at Tropical Storm at Sani na parehas nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaugnay ng balitang yan, nagbabala naman ang Office of Civil Defense sa posibleng tuloy-tuloy ng pag-ulan sa Kanluran at Hilagang Luzon. Kabilang na po dito sa Metro Manila dahil sa inaasahang paglakas ng habagat, bunsod ng bagyong Obet. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, maaaring magsimula ang pag-ulan ngayong Lunes, ingat-ingat po tayo, o bukas, araw ng Martes, at magpatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. So for the whole week, dapat tayo alerto. Posible itong magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng level ng mga ilog at pagtaas ng tubig sa mga dam at reservoir. Kaugnay nito, nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment ang OCD kasama ang iba pang ahensya at lokal na pamahalaan. Samantala, pumalo na sa 7.5 milyon ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha dulot ng nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang kabuang 7.5 milyong kataong naapektuhan ay katumbas ng 2.2 milyong pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera at National Capital Region. Nasa higit 9,000 pamilya, katambas ng higit 33,000 residente ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa evacuation centers. Samantala, nasa 20 mang naitalang namatay bunsod ng mga kalamidad at 19 mang naitalang nasugatan habang 3 pa ang nawawala. Tinataya namang nasa higit 2,000 kabahayan ang nasira kung saan halos 300 ang nawasak sa magkakasunod na bagyo at habagat. Pumalo naman sa 5 billion pesos ang nasirang infrastruktura at nasa 1.7 billion pesos naman ang nasira sa sakahan. Usapang Legal. Ilan pa lamang huyang mga balitang atin pong tinatukan na dito sa DZRH. Sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan na po natin ang patungkol sa leptospirosis. Pilipinas ang oras, 6:55 ng gabi. This time check is brought to you. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2
por 2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and Vara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Lipton. Amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino.
Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. 20 minutes na lang po bago mag 7:30 ng gabi. Sa pangalan pa rin po ni Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina, kami po ang inyong nakakasama. Ito po si Vina Pearl Hesoro. Ako po, Josa Cruzat. At ako naman po si Don Carlos Pobre. Ngayong araw nga po ng Lunes, pinag-uusapan pa rin po natin ang patungkol sa leptospirosis. Sabi dito ni Sir Max Alvarez, maulan daw doon sa Rojas City, Capiz. Tamang-tama ang ating topic ngayong gabi. Dahil kasabay po ng malakas na buhos ng ulan nitong mga nagdaang linggo at pati na rin po nitong ngayong darating na linggo. Dahil po sa bagyo at southwest monsoon, tumaas din ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa. Kaugnay niyan, Wina, sa huling datos nga ng DOH, mabilis na tumaas ang kaso ng leptospirosis mula noong July 12 hanggang July 25. Sa kasalukuyang taon yan, kung saan 348 na bagong kaso ang naitala sa loob lamang ng 2 linggo. At sa panayam nga po sa DZRH News kay Health Secretary Edwin Mercado, ramdam na ng kanilang ahensya ang pagsipa ng kaso sa iba't ibang panig ng bansa. Una nang inanunsyo ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City na nasa full bed capacity na ang kanilang emergency room dahil sa mataas na bilang ng pasyente. Dahil dito, pansamantala man pong lilimitahan until further notice ang mga walk-in admission para unahin ang mga pasyenteng nangangailangan po ng agarang emergency care at critical medical intervention. Kung yan po ang sitwasyon sa NKTI, sa San Lazaro Hospital naman as of this morning, pumalo na sa 120 ang kabuuang bilang ng mga nakakonfine na pasyente dahil sa naturang sakit dyan po sa nabanggit na ospital. As of 7 a.m. naman, kaninang umaga din, halos mapuno na ang nakalaang 150 beds para sa nasabing sakit, lalo't patuloy ang pagtigsa ng mga pasyenteng naapektuhan ng pagbaha nga po dito sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. At kaugnay niyan, tiniyak ni DOH Secretary Mercado na may sapat at nakahanda ang 3.1 million capsules ng doxycycline para sa mga nangangailangang ospital at lokal na pamahalaan. At sa mga nagtatanong po sa inyo, ano nga ho ba talaga ang leptospirosis? Sa inilabas po ng Department of Health, sa inilabas pong impormasyon ng Department of Health,
Ang leptospirosis ay isang sakit na dulot ng bakterya na tinatawag po na leptospira na nakukuha po mula sa ihi ng daga at iba pang hayop. Kung titingnan po paano ito na ipapasa ay nagsisimula ito sa bakteryang leptospira na mula sa ihi ng daga at iba pang hayop kung saan na pwedeng humalo sa tubig baha at dito na po nai-inspeksyon ang sinumang lulusong sa baha. O alam nyo, Don and Gina, ang nakakatakot dito ay hindi lamang sa paglusong sa baha talaga nakukuha itong leptospirosis. Nagiging dahilan para tamaan ng sakit na leptospirosis dahil pwede rin makuha sa pag-inom ng kontaminadong pagkain at inumin at yung pagtalsik ng baha sa mata, ilong o bibig o kaya sa kahit anong open wounds. Kaya sa mga kababayan natin, ang parati nating sinasabi, mag-ingat sila. Kasi nga sa simpleng ganito lang, matalsikan ka lang. Ayun, pwede na yan magdulot ng leptospirosis. And speaking of that, ano-ano nga ba yung mga sintomas ng leptospirosis? Kaya dapat maging mapagmasida sa sintomas ng leptospirosis para makaiwas ng maaga. Una na dyan, mga kasama, yung sintomas na pwedeng kang magkalagnat at yung panginginig. Ayan. Diba? Ang susunod dyan na partner, nariyan din ho ang sakit sa ulo at sakit sa binti. Sintomas din ng sakit, ang pamumula ng mata at yung paninilaw ng balat. At babala po ng DOH kung hindi maaagapan ang leptospirosis ay pwede itong makapinsala sa bato, utak at atay. Kaya mahalaga yung magpakonsulta talaga ng maaga sa mga health centers. True. Paano nga ho ba tayo makakaiwas sa leptospirosis? Siyempre po, bukod sa pag-inom ng gamot, mas mahalaga pa rin po na gawin natin ang mga sumusunod para talagang makaiwas sa sakit. Una na po dyan, palaging maglinis ng katawan. Gamit ho ang sabon at tubig sa tuwing tag-ulan. At saka kung kaya ay huwag nang lumusong sa baha. Diba? Pangatlo, kung hindi maiiwasan talaga kasi merong mga binabaha talagang lugar, ay magsuot po ng bota. Takpan po ng waterproof bandage yung mga sugat kung mayroon man kasi dyan talaga nadadali. At panghuli po dyan, syempre po kailangan po natin kumonsulta sa health center para naman po tayo mabigyan ng tamang rekomendasyon sa kung ano po ang dapat nating gawin mula po sa ating mga doktora. Sabi dito ni Ma'am Teresita Atienza, yung kanina sabi niya dito, tapos may pahabol siya ngayon. Sabi niya, dapat yata uminom agad ng gamot pag napalusong sa baha. At hindi lang po dapat uminom ng gamot, kailangan natin magpakonsulta sa mga doktora. At syempre, kailangan din natin maligo, linisan natin yung di ba yung sinasabi nila, pagkatapos mong lumusong sa baha, kailangan mong maligo ka agad. Pero yung iba kasi, di ba, pagka nilalamig, wag ganon. Lalo na kung may open wound, yun ang mahirap. Yun ang totoong nakakatakot. Sabi pa ni Ma'am Teresita Atienza, ang daming bata daw na nagsiswimming sa baha. Yun, ang tanong niya din, bakit daw pinapabayaan? Ayun. Kaya naman, kapag sinabi ng lokal na pamahalaan na mag-evacuate na para hindi ka na lumusong-lusong pa sa baha, ay sumunod na po tayo. At speaking of evacuation sa Bacolor, Pampanga. Ayun na. Pero pag binabanggit din ng pamahalaan na suspendido ang pasok, yung mga bata yung mga magulang, wag na ho nating hayaan na magtampisaw. Yes, wag na ho nating hayaan ang ating mga anak na lumabas pa ng bahay, maglaro pa. Kaya nga sinuspende para pumirmi po sa bahay. Yes, true. At dahil po dyan, atin naman po munang dakuan ang mga balita po mula po sa DZRH. Unang-una na po dyan, si Pangulong Bongbong Marcos, sinaksihan na pamamahagi ng tulong sa mga evacuee sa Bacolor, Pampanga. Ang buong detalye sa report ni Rich 14, Leth Narciso. Miss Leth? Tumanggap ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang daan-daang pamilya sa Bacolor, Pampanga. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Dinalaw ng Pangulo ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor para personal na kumustahin ang kalagayan ng mga ito at alamin ang kanilang pangangailangan. Nagtungo si Pangulong Marcos sa Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School na ginagamit bilang evacuation centers. Nabatid na abot sa halos 600 pamilya o higit 2,000 individual ang pansamantalang tumutuloy sa 11 evacuation center sa buong Bacolor. Bukod sa tulong pinansyal, tumanggap ang mga apektadong residente
ng family food packs at mainit na pagkain sa pamagitan ng mobile kitchen. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghahatid ng ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan habang isinusulong ng pamahalaan ang mga hakbang para matugunan ang problema sa pagbaha at matulungan silang ligtas na makabalik sa kanilang mga tahanan. Ito si Det Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH14 na Miss Let Narciso. Samantala, pagsasaayos sa termino ng mga barangay at SK officials na papanahon na, ayon po yan kay Senator Cheese Escudero. Report mula sa Senado kay RH28 Raymond at Paas. Raymond. Nanindigan si Senador Francis Cheese Escudero na panahon na upang ayusin ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sa hearing ng Senate Committee on Local Government, sinabi ni Escudero na hindi lang postponement ng barangay at SK election ang laman ng kanyang panukala, kundi para basagin ang cycle na tuwing natatapat sa national at local election ng barangay election ay napag-iinitan itong i-postpone dahil sa kakapusan ng pondo. Sabi ni Escudero, kapag mabigyan ng mas mahabang termino ang mga barangay officials, ay may pagkakataon na silang makapagplano at makapagpatupad ng mga programa para sa community development, disaster response at peace and order na hindi naabala tuwing may eleksyon. Batay sa panukala ni Escudero, ipagpaliban ng November 2, 2026 na barangay at SK election sa November 2028 at gawin ng 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Tutol dito ang grupong NAMFREL, PPCRV at Lente dahil sa katwiran na pagkakaita ng mga botante ng kanilang karapatang bumoto. Rekomendasyon nila ay ituloy ang halalan sa November 2026 sa kapag-usapan ng tungkol sa 5-year term ng mga barangay at SK officials. Narito si Senador Cheese Escudero. Nawa po natin yan ngayong taong ito, matagal-tagal bago magsabay sa parehong taon ha, pag binilang po ninyo. I don't know who is a math wizard here who can give the permutation. Oo, kung sisimulan natin ng 2026. Pero kung sisimulan natin ng 2028, matagal-tagal kung every 5 years bago tumugma muli sa eleksyon ng national o local ang barangay elections. Na nakita natin, kung titingnan natin ang kasaysayan, Secretary Alvia, tuwing natataon na nasa parehong taon ng local elections at national elections, doon pinagkakainteresan na i-postpone. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, may-ari ng baril na ginamit ng estudyante sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, pinakakasuhan ng Detalye RH12 Milky Rugunan. Manang Milky. Pinakakasuhan na ang gun owner ng armas na ginamit ng estudyanteng sangkot sa school shooting sa Tacloban City noong buwan ng Hunyo. Kinumpirma ito ni Justice Secretary Frederick Vida sa briefing ng House Committee on Appropriations sa panukalang 2027 budget ng Department of Justice. Humingi ng update si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Nagresulta ito ng pagkamatay ng 3 mag-aaral. Ayon kay Vida, nag-issue na ang Local Prosecutor's Office ng resolusyon para sa pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng baril dahil sa criminal negligence. Matatandaan sa investigasyon ng mga otoridad, ang may-ari ng baril ay tiyahin ng isa sa mga menor de edad na namaril. Sa naunang paliwanag ng babaeng pulis, pinasok umano ng kanyang pamangkin ang kanyang bahay para kunin ang kanyang service firearm. Ako si Milky Riguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Milky Rigunan. Pilipinas ang oras, 7:22 ng gabi. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and variety show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and variety show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Click na! Hello po, magandang gabi. Magandang gabi po. Ayan, ano po pangalan niyo, ma'am? Roshan Grace as Manalili po. Ayun, ma'am, taga saan po kayo? Taga San Miguel po. San Miguel, Pampanga. Tama po ba, ma'am? Yes po. Yan, kamusta ma'am dyan? Maulan po ba ngayon? Medyo po. Medyo. Maambon. Ayun na. Wina, parang kulang siya sa dinner. Bigyan natin na pan-dinner. Yan, partner, go ahead. Sagutin Go na. mo ang tanong ko, Miss Roshan Manalili. Anong himpilan ng radyo ang una sa Pilipinas, una sa Pilipino? DZRH po. Ayun. For sure, pag natanggap ni ma'am itong nagkakahalagang 500 pesos, abay magkakaroon ng energy si ma'am. Ingat po kayo, Ma'am Roshan. Maraming salamat po. Thank you po. Usapang Legal. Maraming salamat, Roshan Manalili. At dahil po dyan, dito na po nagtatapos ang ating halos isang oras na usapan. Dito po sa DZRH Usapang Liga. Pa rin po ni Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. Kami po ang yung nakasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Ako po, Josa Cruzat. At ako naman po, Don Carlos Para Cobre. sa DZRH Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 7:28 ng gabi.
Number 1. Na naman! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning.